meeting is being recorded. This meeting is being recorded. Unmute ako. Yes, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga partners natin na nandito sa Zoom ngayon. So, anyway, kumusta po kayong lahat? And 'di ba? Pa-type naman po kung saang bansa kayo ngayon, kung loud and clear po yung boses ko. Ayan, pa-type naman kung saang lugar ka, saang umaabot itong event natin. Okay, so hello po watching from Saudi. Hello po sa inyo diyan from Middle East. So, I think hindi pa ito yung mga lahat ng mga business partner natin, yung mga members natin dito sa Zoom. Kasi I'm sure, di ba, marami pang hahabol at marami pang papasok. Okay, watching from Philippines, hello, from Qatar, hello po sa inyong lahat. Good morning, good evening, good afternoon kung saan ka man ngayon. Okay? Anyway, magpakilala po muna ako. I'm Lorraine Satorgo. And dating estudyante, anak ng OFW, and right now, isa na rin po sa natulungan dito sa negosyo po natin. Okay? So anyway, ngayon, okay lang po ba na, ayan, watching from Jeddah, hello po sa inyong lahat. Okay lang po ba na pa-open po ako ng camera nyo kung okay naman at wala naman kayong ginagawa. Kasi ngayon, kung alam nyo po anong event natin, sobrang ma-excite po kayo. Okay, kasi itong ganitong klaseng training po natin, sobrang privilege po ito. Okay, na magkaroon po tayo ng ganitong klaseng training na which is binibigay po natin sa inyong lahat, di ba? Sa mga OFW po natin. Kaya ngayon, dapat nakafocus ka at talagang tutok ka po sa training po natin. Kasi for sure, hindi po masasayang yung oras po ninyo. Ayan, so anyway, bago ko po ipakilala sa inyo, yung speaker po natin, yung trainer po natin ngayon, gusto ko lang din po magpasalamat sa mga mentor natin, Mentor Selfa, Mentor Dave, sa privilege po na makapag-host po ako ngayon sa gabing ito. Okay, itype mo naman dyan yung coach mo or yung mentor mo, pasalamatan mo din. Kasi iba po, kung magsisimula po tayo ng pasasalamat, di ba? Kasi I'm sure lahat po dito, meron pong mga coaches, mentor, na pinapasok po kayo sa event po natin ngayon kasi nakikita ka po niya at gusto ka po niya talagang matuto sa negosyo natin. Gusto ka po niya na mapag-aralan niyo po ang business, 'di ba? Kasi lahat naman po tayo may reason at purpose, 'di ba? May reason po tayo bakit nandito po tayo sa gabing ito. Bakit nandito tayo sa community po natin. And ako po, hindi na po ako makapaghintay na ipakilala po sa inyo yung speaker po ng gabing ito. Okay, type mo naman ng I am excited kung excited ka na mapakinggan and makapanood. At of course, di ba, absorb talaga yung training po natin. Okay? Marami na nagtatype ng I am excited. So, lahat excited po, no? Kasi talagang pinaghandaan po ito. Parang 3 days niya po itong pinaghandaan. Okay, anyway, ngayon hindi ko na po papatagalin pa. Ipapakilala ko na po sa inyong lahat. Pero okay lang po ba ma-open po kayo ng camera or kung may pen at notebook po kayo, mas better po na talagang nandyan po sa tabi nyo kung wala naman kayong ginagawa. Kasi mas maganda makapag-take notes kung ano yung matutunan nyo or kung hindi, pwede din pong screenshot. Okay? Basta ngayon, focus ka lang, may headset ka man, focus ka sa gabing to. Kasi yung oras na ilalaan nyo ngayon, for sure, pag once na inabsorb nyo, hindi po talaga masasayang. Kaya hindi ko na po papatagalin pa, ipakilala ko na po sa inyo yung speaker po ng gabing to. Actually, na-inspired po ako sa tao na to, dating construction worker, and of course, kung nakita nyo po ang banner, di ba, hindi po halata. So, dati pong construction worker, isa na rin po sa rising star dito sa community natin and six-figure income achiever, lalong-lalo na po sa top guns dito sa negosyo po natin, sa community po natin. And hindi ko na po papatagalin pa. Let's help us welcome Coach Jerome Claro. Good evening, good afternoon, and good morning po sa lahat ng andito right now, di ba, sa Zoom event natin. Ayan, okay lang po ba? Paki-comment po ako saan bansa po ba kayo?
para at least alam natin, di ba, saan ba umaabot yung Zoom event natin. Sige po, paki-comment po ako. At the same time, di ba, pasalamatan mo din, okay, yung taong nagdala po sa inyo dito. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi mo din po maririnig tong magandang event natin, tong pag-uusapan po natin right now. Sige po, kasi maganda kasi simulan tong Zoom event natin, di ba, na puno ng pasasalamat. Okay, kasi pag ikaw kasi yung tipong tao na marunong po magpasalamat, 'di ba? Sa anong bagay na natatanggap mo, yung blessings kasi magaan. Okay, tama ba? Kaya ayan, pasalamatan niyo po 'yan. At the same time, 'di ba? Pasalamatan po din natin. Okay, yung host po natin na si Coach Loren, 'di ba? Sa napakalupit na pag-intro po niya sa atin. At the same time, 'di ba? I know for sure, sobrang excited na din talaga yung mga andito right now. Tama ba? Kasi nakikita ko din talaga dito sa screen natin, 'di ba, yung mga ibang partners natin nagigil talaga matuto sa negosyo natin. Okay, and I do believe, 'di ba, ready na din talaga. Okay, yung mga andito right now. And okay lang po ba paki-comment po ng number 1 kung loud and clear po ba yung boses natin? Sige po, ayan, shout out from Jeddah, no, kay Part Ronaldo. Okay, sige po, paki-comment po ng number 1. Okay, para at least personal po na mag-start na din talaga tayo sa event natin. And ayan, thank you po sa mga nagko-comment. So I do believe loud and clear lang din po talaga yung boses natin. Tama ba? So Tek, pa-share screen po ako, Tek, para at least, di ba, masimulan na po natin, okay, yung magandang pag-uusap natin sa gabing ito. And I do believe, di ba, ready na din talaga yung maandito right now. Tama ba? Kung ikaw right now, kung hindi ka naman busy, mas maganda, mag-open cam ka din. Okay? Para makita natin kung sino ba yung mga andito na willing talaga makinig. So, paki-comment nga ako dyan kung alam nyo po ba yung training natin. Okay? Kung alam nyo ba yung pag-uusapan natin. Okay, so yung training po natin right now, guys, ito yung tinatawag nating new distributor orientation. Okay, so dito po, guys, 'di ba, ituturo po natin sa inyo yung fundamentals po, okay, yung basic po or yung foundation ng negosyo natin. Okay, kasi kung ikaw po mismo, kung bago ka pa lang, bagong join ka pa lang dito sa negosyo natin, 'di ba? Tamang-tama po talaga ito sa inyo. Okay, kung ikaw naman matagal ka na din, kung ilang months ka na din dito, 'di ba? Ano pa rin, applicable pa rin to talaga sa'yo. Okay? Kasi dito po natin ituturo kung ano ba yung tamang mindset. Okay? Kung ano ba yung tamang mindset na dadali natin habang ginagawa po natin yung negosyo natin. Okay? So, ayan, I do believe, excited na din po talaga. So, sige po, paki-comment po ako dyan ng NDO. Okay? Para at least mag-i-start na din po talaga tayo. So, ayan, next po tayo. So, I do believe, di ba, lahat naman andito right now, members na. Tama ba? And I do believe, nung time na nakita po talaga ninyo, yung company natin, yung AGG company natin, dito nyo po nasabi sa sarili nyo, dito makukuha ko yung pangarap ko. Dito makukuha ko yung pangarap ng pamilya ko. Tama ba? Kasi nung time na nakita nyo, napresentahan kayo sa negosyo natin, sobrang nagandahan talaga kayo. Tama, sobrang nabuhayan talaga yung pangarap nyo. Tama ba? And later on, di ba, habang ginagawa nyo po yung negosyo, yung reality pala, hindi siya ganun kabilis. Hindi siya ganun kadali na makuha yung pangarap. Okay, meron at meron ka talagang pagdadaanan. Okay, kahit wala ka naman dito sa negosyo natin, kahit wala ka dito sa community natin, kahit nasa labas ka po guys, reality pa rin, meron at meron ka pong mapagdadaanan po sa buhay bago mo po makuha yung success. Okay, so dito po, 'di ba? Ang maganda lang sa negosyo natin, sa community natin, kasi kahit meron ka pong pagdadaanan ng mga obstacle, mga challenges po, 'di ba? Ang masarap doon kasi meron kang karamay. Unlike kasi sa labas na kinukuha mo yung pangarap mo, ikaw lang mag-isa. Tama, pero dito guys, 'di ba, may kasama ka. Yun po yung maganda na kahit meron ka pong pagdadaanan sa negosyo natin, habang kinukuha mo yung pangarap mo, ayan, habang kinukuha mo yung pangarap mo, still, di ba, nagiging magaan siya. Nagiging magaan siya kasi meron ka pong kasama. Andito po kami at yung community natin. Alright? So, sige nga, paki-comment nga ako dyan ng number 2. Kung nakakasunod pa po ba yung mga andito right now. Ayan. So, ayan, paki-comment po ako ng number 2, guys. So, para at least, di ba, mag-ano na din talaga tayo sa next slide natin. So, I do believe, di ba, nung time na nakita niyo po, yung negosyo natin, hindi talaga mawala tong dalawa.
Okay, itong dalawang words po, yung doubt and fears. Okay, kasi ito po talaga yung reason bakit yung isang tao hindi po nagsasucceed po sa buhay. Kung bakit yung isang tao hindi po niya nakukuha yung pangarap niya. Kasi meron po siya sa katawan niya yung tinatawag nating doubt and fears. Okay, so dito, paano ba natin yan i-overcome? Okay, paano ba natin yan mawawala? Yung tinatawag na doubt and fears. So unahin po muna natin pag-usapan yung doubt. Okay, ano ba yung mga klaseng duda ng meron nung time na ginagawa mo po yung negosyo natin? So yung unang duda po, 'di ba, nung time na ginagawa mo na po yung negosyo natin, siguro nasabi mo sa sarili mo, kaya ko ba ito? Tama, kasi kung ikaw yung tipong tao na hindi ka naman nakapag-aral, ikaw yung tipong tao na hindi ka naman marunong magsalita, ikaw yung tipong tao na mahiyain, siguro nasabi mo din talaga sa sarili mo na, kaya ko ba talaga gawin yung negosyo? Tama ba? And yung next naman po, yung pangalawa guys, nung time na ginawa nyo po yung negosyo natin, okay, siguro sinabi nyo din sa sarili nyo, totoo ba talaga to? Tama ba? Na nasabi nyo din talaga yan nung time na nag-start kayo sa negosyo natin. Tama. At the same time, yung pangatlo naman, siguro nasabi nyo din talaga to sa sarili nyo habang ginagawa yung negosyo natin. Kaya ko ba talaga mag-succeed dyan? Tama ba? Ako na po yung magsasabi sa inyo guys. Kayang-kaya nyo po talaga mag-succeed po dito sa negosyo natin. Bakit ko po nasabi? For the past 20 years ng company natin, ang dami na pong buhay na binago. Different backgrounds, okay? Empleyado, tambay, hindi nakapag-aral, hindi nakapag-graduate, pero still, ginawa pa rin po, nagbago pa rin talaga yung buhay. So I do believe, di ba, habang ginagawa mo po yung negosyo natin, tuloy-tuloy ka lang po, tuloy-tuloy ka, inaaral mo yung negosyo natin, definitely po, ikaw, magsasucceed ka po talaga dito sa negosyo na ginagawa natin. And, ayan po, so, dito, syempre, pag meron ka pong duda, wala ka talagang actions na magagawa. Tama ba? Kung wala kang actions na magagawa, guys, hindi na din po talaga tayo mag-expect na merong resulta. Tama, kasi pansinin mo, bakit ka mag-expect na magkakaroon ka ng resulta sa negosyo natin kung wala ka naman pong actions na ginagawa? 'Di ba? Kung hindi mo naman po ginagawa yung part mo, guys, na gawin yung negosyo natin. So don't expect na magkakaroon ka po ng resulta dito. Kasi kaya ka walang actions na ginawa kasi napangunahan ka sa duda eh. Tama, kaya tatanggalin natin yan. Okay? Kasi kung meron pang duda sa katawan natin, never ka po talaga dito magsasucceed. Okay? Never ka po talaga makakagawa ng actions kung meron ka pong duda. Okay? At pag walang actions tayong ginawa, wala din talagang resulta. Tama ba? So, ayan, next po tayo guys. So, your faith can move mountains and your doubt can create them. Okay, so sa reality po guys, habang ginagawa po natin yung negosyo natin, kung yung faith mo 100%, kung naniniwala ka po talaga sa sarili mo, naniniwala ka po sa Panginoon natin, naniniwala ka po sa company natin, coaches at mentor na nag-guide po sa inyo guys, ako po talaga yung magsasabi sa inyo, makukuha at makukuha mo talaga yung mga pangarap nyo po dito. Hindi lang po pangarap mo, pangarap po ng pamilya mo. Okay, pero pag yung duda mo, mas mataas pa, okay, sa tiwala mo, di ba, parang mountain yung duda mo, hindi mo talaga siya makukuha. Kaya, hindi mo talaga siya makukuha yung pangarap mo. Kaya nga, doubt kills more dreams than failure ever will. Okay? Ang duda, nakakapatay po ng pangarap natin. Okay? Kasi, hindi mo makukuha yung pangarap mo kasi napangunahan ka na ng duda eh. Once napangunahan ka po ng duda, guys, wala ka na po talagang magagawa na actions. Di ba? Wala ka na po talagang tiwala sa sarili mo kasi nga, napangunahan ka ng duda. And take note, guys, okay? In order for you, para mag-succeed ka talaga dito, kailangan nyo po yung alisin yung duda. Kasi nakakapatay po talaga yan ang pangarap. Okay? Na naisip mo, hindi mo pa nga nasimulan, hindi mo pa nga talaga inaral ng maayos yung negosyo natin, nagduda ka. Nung nagduda ka, nag-quit ka. Tama. So, paano mo pa makukuha yung pangarap mo? So, tatanggalin natin yan. Okay? Kasi yung duda, yan talaga yung isa sa mga reason kung bakit yung isang tao, hindi po niya nakukuha yung pangarap niya. Okay? Tama ba? Nakakasunod ba yung mga andito right now? Paki-comment nga dyan ng doubt. Okay? Kung nakikinig ba talaga yung mga andito.
Okay, kasi I know for sure, once matapos mo talaga yung training natin right now at in-apply mo po talaga, mag-iiba po talaga yung resulta po ninyo. Okay, so, ayan, bakit ba meron tayong duda? Siyempre, kasi nga, hindi natin inaral or wala tayong knowledge. Yung opposite po kasi ng duda, guys, is kailangan lang po natin magkaroon po ng knowledge. Okay, paano ba tayo magkakaroon ng knowledge? Okay, sa negosyo natin, siyempre, aalamin natin. Aalamin po natin, guys, paano po natin gawin yung negosyo natin. Okay, kasi once po inaral po natin yung negosyo natin, guys, inaaral po talaga natin ng mabuti. Yan kasi yung magiging sandata mo eh. Yan kasi yung magiging tools mo. Okay, para makuha mo din po yung pangarap mo. Kasi yung kasalungat po ng duda, guys, okay, ayan, knowledge. Kasi kaya ka lang naman nagdududa sa isang bagay. Kaya ka lang naman nagdududa kung totoo ba talaga yung negosyo na ginagawa natin. Simply because wala ka pong knowledge sa pinasukang mo negosyo. Tama ba? Simply because wala ka pong tiwala. Okay? Or wala ka pong knowledge talaga. Hindi mo siya inaral. Kaya dito guys, tuturuan po natin kayo, paano ba kayo mag-succeed talaga dito. Okay? So, kailangan mo lang pong aralin guys. Okay? Kasi once naaral mo na mabuti step by step paano gawin yung negosyo natin. Yan yung magiging sandata mo. Yan yung magiging tools mo na once naaral mo na po yung negosyo guys, susunod at susunod po talaga yung resulta. Okay, kasi once naaral mo na yung negosyo, 'di ba? Alam mo na paano siya gawin step by step. So, kikita ka na po talaga. Okay, kasi ginagawa mo lang siya tuloy-tuloy. So, ayan, next po tayo. At the same time, 'di ba? Pag-usapan naman po natin yung fear. Okay, yung fear kasi guys, ito yung tinatawag natin false expectation appearing real. Okay, ito yung nasa isip natin na ito yung nasa isip natin na nagiging totoo siya. Kasi bakit? So, for example na lang guys, pag ikaw ba dumaan ka sa madilim na lugar, ano ba yung pumapasok agad sa isipan natin? Tama? Yung pumapasok doon, 'di ba? Masasabi mo baka may mumo diyan. Tama ba kasi nga madilim na lugar eh. 'Di ba? Pero wala naman talaga. Nagiging totoo lang siya kasi palagi mo siyang iniisip. Yun yung iniisip mo. So dito, aalisin natin 'yan. Okay? Kaya ka lang naman talagang natatakot na gawin yung negosyo natin kasi hindi ka pa 100% na may tiwala sa sarili mo. Hindi ka pa 100% may tiwala sa company natin. Okay? Kaya aalisin natin 'yan. So dito pag-uusapan natin ano ba yung mga klaseng fear. Una, ito yung tinatawag nating fear of rejections. Mind nyo guys, okay, ang dami po mga hindi po nagsasucceed dito kasi takot po sila ma-reject. Okay, so ano ba yung mga rejections na na-encounter natin mostly? Di ba? Takot tayo ma-reject sa katrabaho natin, takot tayo ma-reject sa kapamilya natin, takot tayo ma-reject, di ba, sa kaibigan natin, o lahat po ng ka-case system, o lahat ng ka-case system sa buhay mo, takot ka ma-reject. Kaya ang nangyayari, hindi mo po sinishare yung negosyo natin. Tama. So, paano ka pa magkakaroon ng resulta niyan? Di ba? Paano ka pa kikita kung hindi ka naman po nag-share sa negosyo natin? Yung negosyo natin, guys, kailangan mo lang po siyang i-share. Kailangan mo lang po siya, di ba? Ikwento. Ikwento sa mga kakilala mo, kaibigan mo, kung gaano po ba kaganda. Kasi once na intindihan po talaga nila, guys, yung negosyo natin, gaano po kaganda, sasabay po talaga yan. Imagine niyo na lang, okay, yung founder po ng KFC, si Colonel Sanders, his fried chicken recipe was rejected 109 times before a restaurant accepted it. Imagine niyo, yung may-ari po ng KFC, di ba, na-reject po yung recipe niya 109 times. So, kung ikaw mismo, tatanungin kita right now, kung ikaw mismo si Colonel Sanders, na-reject ka ng 1,000 times, ang tanong ko sa'yo, magpapatuloy ka pa rin ba gawin yung negosyo natin? Siguro hindi na. Tama ba? Kaya kung ikaw right now, di ba, feel mo na ginawa mo na lahat, ginawa mo na lahat, tapos yung napakausap mo pa lang naman sa coach mo, 10 lang yung na-reject sa'yo, di ba, ang layo mo pa. Imagine nyo na lang, si Colonel Sanders, okay, 1,900 times,
Okay, before po, merong restaurant na nag-accept sa recipe niya. Tama. So, doon mo po makikita, hindi ba, gaano po siya kapursigido. Gaano po siya kapursigido na ipagpatuloy talaga yung sinimulan niya. So, kung ikaw right now, kung andito ka naman po sa negosyo natin, embrace mo lang po yung mga rejections. Kasi normal po yan eh. Hindi po lahat ng tao, hindi ba, pare-pareho yung gusto. Tama. Pero, meron po mga tao dyan na sasabay po talaga sa atin. Meron po talaga mga tao na magtitiwala sa'yo kasi meron din po yung pangarap na katulad mo. Tama. So, ayan, next po tayo. Every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being redirected to something better. So, kung ikaw mismo, 'di ba, ang dami mo ng rejections na na-encounter po habang ginagawa po yung negosyo natin. Kaya, ganito lang po yung isipin mo. Okay? Nire-redirect ka lang sa mas maganda pang plano. Okay? Kasi minsan kasi, kaya tayo kaya tayo nadidisappoint, kaya tayo nagigive up. Kasi nga, 'di ba, grabe yung expectation natin. Tama, yung tipong masasabi mo na pag ginawa ko to, ganito yung resulta ko, tapos hindi nangyari, kaya ikaw mismo nag-quit ka. Pero imagine niyo na lang guys, pag ganito yung mindset mo na pag may mga taong nag-reject sa iyo, 'di ba? Yung mindset mo, hindi pa sila ready or meron pang mga tao na nakalaan talaga para sa iyo. Ganun lang pong mindset, guys. Okay, kasi nga pag ganun yung mindset mo, definitely po talaga magsasucceed ka po talaga sa negosyo na ginagawa po natin. So, ayan, ano ba yung kailangan mong gawin? Just start, okay? Gawin mo lang po ng tuloy-tuloy, guys, yung negosyo natin. Okay? Okay lang po na ma-reject kasi normal po yan. Lahat po ng mga tao na yumayaman, lahat po ng mga tao na umaasenso po talaga sa buhay, ang dami din po talaga niyang rejections na na-encounter nila. Pero, nagpatuloy lang po talaga sila, guys. Okay, meron silang attitude na never give up. So, dapat, ikaw din po mismo, dapat may attitude ka din na never give up. Na whatever circumstances, di ba, whatever, ano man yung pinagdadaanan mo, whatever, kung ano man po yung na-encounter mo po sa buhay, habang ginagawa mo po yung negosyo natin, patuloy ka lang. Huwag ka lang sumuko. Kasi yung mga pinagdadaanan mo right now, di ba, yan yung magiging testimony mo para i-share mo sa kanila, i-share mo sa maraming tao yung success story mo. Kasi masarap magkwento ng success story pag dumaan ka po talaga sa hirap. Okay? Kasi ang daming ma-inspire. And ano ba yung fear na pangalawa? Ito, yung fear of failure. Okay, madami din pong mga tao, guys, hindi din po nagsasucceed. Kasi takot silang mabigo. Okay, na hindi pa nga nila nasimulan yung isang bagay, 'di ba? Natakot na sila. Kaya ang nangyari, hindi nila ginawa. Kaya ang nangyari, 'di ba, may pangarap sila, pero since takot sila, wala. Hindi na nila nakuha yung pangarap nila. So dito, aalisin din natin yung tinatawag na fear of failure. Kasi nga, yung failure, guys, yung failure, ano lang yan, first attempt in learning. Imagine mo, sinabi po dito ni Jackson Brown, nothing is more expensive than a missed opportunity. Okay? Wala na pong mas mahal, guys, sa opportunity, sa missed opportunity na sinayang mo kasi nga natakot ka. Okay? Takot kang sumubok. Tama? Based po sa statistic po right now. Okay? Pagtatanungin mo yung pagtatanungin mo yung mga matatanda, ano ba yung biggest regret nila sa buhay? Yun po yung hindi nila nasubukan. Yun po yung hindi nila nasubukan yung isang bagay. Okay, na pag sinubukan nila, baka makuha pa nila yung pangarap nila. Okay, kasi normal naman po mabigo eh. Kasi yung pagkabigo, guys, normal po yan. Part po yan ng success. Okay, kaya dapat maintindihan po natin, pag nabigo po tayo sa isang bagay, tayo lang. Okay, kasi part po yan ng success, guys. Okay, so ayan, sabi nga dito ni Thomas Edison, I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. Imagine niyo, ganito yung naging mindset ni Thomas Edison
na yung mga na before nakuha niya yung success niya, inisip lang niya yung mga past failure niya. Kaya parang ano lang yun, parang naging scratch paper niya lang yun para makuha yung tamang formula. So, since ikaw guys dito, ganun lang din po yung maging mindset mo. Okay, kung meron man po mga tao na di ba, hindi po sumabay, di ba, ano lang, maging motivation mo yun. Maging motivation mo yun para mas lalo mo pang sipagan, para mas lalo mo pang i-share yung negosyo natin sa marami. Okay, kasi definitely, meron at meron po talaga mga taong sasabay po sa inyo. Okay, kasi dito kasi sa negosyo natin guys, hindi ka pa nagsisimula dito, may mga tamang tao na po para sa inyo. Yung kailangan nyo na lang po gawin guys, is hanapin. Okay, hanapin yung mga taong yun. Okay, so paano mo ba siya mahanap? Yung pag-share po sa negosyo natin, dun mo po malalaman yung tamang tao na sasabay po dito sa negosyo natin. Okay, so sabi nga dito ni Jack Ma, isa sa mga mayaman na tao sa Asia, if you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Di ba? Yan yung naging mindset po ni Jack Ma. Na imaginein mo, yung isa sa mga mayaman po na tao, si Jack Ma alone po, na-experience din po niya mabigo. Na-experience din po niya na mag-fail. Okay, ng pangalawang beses sa primary school, na-experience din niya na mag-fail sa middle school ng pangatlo. At the same time, na-experience din niya na mag-fail, 'di ba, sa pag-apply niya ng trabaho. At hindi din po siya nakuha, okay, sa KFC. The same time, nag-fail din po siya ng 10 beses sa Harvard. Imagine niyo na lang po, 'di ba, gaano po ka-persistent si Jack Ma. Kasi yung naging mindset po niya, 'di ba? Sinabi nga po niya dito, we have to get used to rejection. The only thing, never give up. So, i-embrace lang po natin yung rejections, guys. Normal po na meron po talagang mga tao na hindi po sasabay sa atin kasi hindi naman po pare-pareho yung gusto natin. Okay, hindi naman po lahat ng tao, 'di ba, gusto din po yung maman. Pero meron at meron po talagang mga tao na sasabay dito kasi same po kayo ng pangarap. May pangarap din po 'yan. Kaya yung kailangan mo lang pong gawin, 'di ba? Tuloy-tuloy mo lang po siya gawin yung negosyo natin. Huwag kang matakot mabigo, 'di ba? Huwag kang matakot mag-fail. Okay, kasi normal po 'yan. Part po 'yan ng success. Na one day, pag nakuha mo na po yung success na, dito sa negosyo natin, masarap siya ikwento. Yung pinagdaanan mo. Masarap siya ikwento yung failure na na-experience mo habang ginagawa po yung negosyo natin. Okay, so ayan yung company po natin, YAGG, okay, M Global Group of Companies. So yung company natin guys, kung bago ka pa lang, 20 years na po. Okay, 20 years leading direct selling company in Asia and Africa. Globally po yung negosyo po natin. Kaya bakit ka matatakot, di ba? Bakit ka matatakot i-share yung negosyo natin kung yung company natin alone, globally, global po. Okay, nasa expansion po tayo iba't ibang bansa. The same time, yung company natin, 6 million registered distributors worldwide. The same time, 21,000 millionaires. Okay, 21,000 na po. Nakapag-create na po ng 21,000 millionaires. Okay, kaya kung ikaw mismo, 'di ba, andito ka na sa negosyo natin, bakit ka matatakot? 'Di ba? Na ang dami na pong napatunayan sa company po natin. At the same time, 'di ba, yung company natin alone present po in 50 different countries and 35 operational centers global. So ganun po kaganda yung company natin kasi expansion po tayo. Hindi lang po pang Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Okay? The same time, 'di ba? So dito, importante din po yung tinatawag na yung ano ba yung kailangan na dapat meron kang attitude. Okay, una, dapat magkaroon ka po ng have a good learnings and listening attitude. Okay, so dapat meron ka pong GLLA. Okay, wag ka pong maging acne guys na yung alam ko na yan. 'Di ba? Kung ano man po yung pinapagawa ng coach mo, yung mentor mo, dapat willing ka pong makinig. Willing ka pong makinig. At the same time, willing ka pong sumunod. Okay, at the same time, 'di ba, kailangan mo pong maglaan ng oras sa ganitong training or sa mga ibang trainings natin para maaral mo po talaga yung negosyo natin.
So, ayan, katulad niyan, yung training natin right now, yung NDO, New Distributors Orientation. Ito yung dapat maatinan mo always. Okay? Ayan, yung product and skill set training, ASAP training, the same time, Facebook and TikTok marketing training. So, dapat yung attitude mo, kahit part-time mo siya ginagawa, kung OFW ka man, dapat yung maging attitude mo 100% na kahit busy ka, gagawa ka pa rin po ng paraan para makapasok sa training natin kasi gusto mo matuto. Okay? Gusto mo matuto. At the same time, di ba yung mindset mo na hindi ka habang buhay OFW. Ang mindset mo, hindi ka habang buhay empleyado na lang. Kaya ginagawa mo talaga yung lahat, okay, para matutunan yung negosyo natin. So, ganun po dapat yung maging attitude mo. Okay, wag ka po yung acne, yung alam ko na yan. So, dapat meron kang GLLA. Okay, yung willing ka makinig, kung ano man po yung tinuturo ng coach mo, yung mentor mo. Kasi ako na lang po magsasabi sa inyo, guys. Wala po yan silang sasabihin sa inyo na hindi po maganda. Lahat po yan, di ba, ikakatulong po talaga na mag-improve din po, okay, yung sitwasyon nyo. O ikaw po mismo, mag-grow ka din into a better person. Kaya dapat palagi tayong merong GLLA. Okay, at the same time, umatin po sa mga ganitong trainings natin. And yung pangalawa naman, dapat yung belief system natin, 100%. Okay, ano ba yung mga belief system na dapat meron tayo? Dapat meron ka pong tiwala, guys, sa company natin, sa proven system ng company natin, na ang dami na pong buhay na binago. At the same time, dapat meron ka pong tiwala sa products natin. Yung mga effective products po natin, na sobrang ganda. Meron tayong health and wellness. At the same time, yung protection natin, ganun po kaganda yung mga products po natin dito. The same time, 'di ba, meron ka pong tiwala, okay, sa coaches and mentors mo, sa community natin, 'di ba, sa mga ka-business partner mo. The same time, 100% dapat yung tiwala mo sa sarili mo. Anyong higit sa lahat, yung tiwala po ng Panginoon natin. 100% po yan dapat. Okay, kasi once po 100% yung tiwala mo, tuloy-tuloy mo ginagawa yung negosyo natin, definitely po, guys, makukuha at makukuha mo talaga yung success na gusto mo. Okay, so next po tayo. So dito sa picture na to, ito present us. Okay? Na for example, sa taas ng picture na 'yan, parang tayo lang din 'yan. Okay, na habang ginagawa yung negosyo natin, napipil mo na ang tagal ko na dito pero bakit up until now wala pa rin akong resulta. Tama, kasi diyan sa picture na 'yan, 'di ba? May nagmimina. Okay? So same sa atin. Kung ikaw ngayon, 'di ba, ginagawa mo yung negosyo natin, nag-invest ka po ng time, effort, anyong feeling mo, wala pa rin po nangyayari, guys. Ako na lang po magsasabi sa inyo, guys. Tuloy-tuloy niyo lang po talaga 'yan. Kasi hindi mo po alam, 'di ba, sa kakagawa mo po ng negosyo natin, ando na pala yung breakthrough mo. Pero paano mo makukuha yung breakthrough mo kung tumigil ka? Diyan sa baba na picture na 'yan. So, since nag-invest ka na po ng oras dito, nag-invest ka na po ng time, nag-invest ka na po ng effort, nag-invest ka po ng money, lahat-lahat, tuloy-tuloy mo na lang po gawin yung negosyo natin. Kasi you'll never know na yung mga diamante pala, yung breakthrough, yung success na inaantay mo, 'di ba? Isang ano na lang pala, isang hukay na lang pala. Pero hindi mo siya nakuha, hindi mo siya nahukay kasi nga tumigil ka kalagitnaan. Tumigil ka kasi feeling mo walang nangyayari. Feeling mo, 'di ba? Walang growth. Tama. Pansinin niyo po. Okay, pansinin niyo po yung mangga. Pag yung mangga, pag tinanim yan, yung buto, 'di ba? Yung mangga, pag tinanim yan, yung pag-grow niyan, pabaliktad. Okay, pabaliktad. Na ang mangga, 'di ba, yung pag-grow po niyan pabaliktad. Na hindi mo po nakikita, ilang years na po yan. Pero pag yung mangga, nag-grow talaga yan, tuloy-tuloy po yan mamunga. Tuloy-tuloy po talaga yan mamunga. So, same lang po sa atin, guys. Tuloy-tuloy lang po talaga natin gawin yung negosyo po natin. Kasi, dito nyo po makukuha po talaga yung mga pangarap nyo. Yung pangarap nyo po sa pamilya nyo. Okay, so, sabi nga dito ni Thomas Edison, many of life failures are people who did not realize how close they were to success when they give up.
Okay, so karamihan po ng mga tao, guys, 'di ba? Yung mga tao hindi po nagsasucceed. Yun po yung mga tao na hindi po nila na-realize na malapit na pala sila sa success na gusto nila. Pero yun nga lang, hindi sila nakatiis. Yun nga lang, nag-give up sila kaagad. Kaya ang nangyari, hindi nila nakuha yung success nila. So dapat, yung ugali mo po dito, dapat meron ka pong never give up attitude. Kasi pag yun yung ugali mo, definitely makukuha at makukuha mo talaga yung success na gusto mo. Pag tuloy-tuloy mo lang po, ginagawa yung negosyo natin. Tama, paki-comment po nga ako dyan ng never give up. Okay, kung ikaw po mismo, kung ganyan po yung ugali mo, na kahit nahirapan ka po gawin yung negosyo natin, di ba, dahil sa sitwasyon mo, pero still, di ba, willing ka pa rin po talaga gawin. Sige, paki-comment po ako guys para at least alam natin, 'di ba, kung andito pa ba yung mga partners natin, kung andito pa ba yung mga leaders natin. Okay, kung nakakasunod pa ba yung mga leaders natin. Okay, so ano ba yung so dito, meron din tayong tinatawag na commitment. Okay, so ano ba yung kailangan na meron tayong commitment? So, yung commitment guys, meron po tayong tatlo. 3 levels of commitment. Una, ito yung tinatawag nating I'll try. Okay? At the same time, yung pangalawa, I'll do my best. At yung pangatlo, yung I'll do whatever it takes. So, unahin po muna natin yung I'll try. Ito yung, pag merong pinagawa yung coach mo, pag merong pinagawa yung mentor mo, sasabihin mo lang, I'll try. So, di ba, wala talagang mangyayari. Wala talagang mangyayari. Kung yun yung ugali, kung yun yung commitment mo dito sa negosyo natin, na susubukan ko lang po coach, susubukan ko lang po mentor. Di ba? Pero pag yung ugali mo naman, yung I'll do my best, di ba? Meron nga tayong kanta, what if your best wasn't good enough? So titigil ka na lang ba gawin yung negosyo natin? Tama, dapat yung maging commitment mo po talaga dito guys, na habang ginagawa po yung negosyo natin, I'll do whatever it takes talaga. Okay? Kasi pag ganyan yung klaseng commitment mo, pag ganyan yung level of commitment mo, dito po sa negosyo natin, I know for sure, magsasucceed at magsasucceed ka po talaga sa negosyo natin. Kaya dapat, ganyan yung klaseng commitment mo. Okay? Hindi yung I'll try, hindi yung I'll do my best. Kasi pag ganyan yung commitment mo, baka mawala ka na din talaga dito sa negosyo natin. Okay? Meron lang nag-reject sa'yo, tas ganyan yung klaseng commitment mo, di ba? Aayaw ka na kaagad. Mag-give up ka na kaagad. Pero, pag yung commitment mo naman guys, yung tinatawag natin I'll do whatever it takes, kung ano man po yung pinagdadaanan mo, ano man po yung na-encounter mo po sa buhay, di ba, sa trabaho or dito sa negosyo natin, pag yan yung commitment mo, I'll do whatever it takes, magsasucceed at magsasucceed ka po talaga dito po sa negosyo na ginagawa po natin. Alright? So, sabi nga dito ni Bill Gates, you can make money and you can make excuses, but you can never make money out of excuses. Okay? So, pag palagi tayong nagdadahilan sa coach natin, sa mentor natin, di ba? Or kahit sa labas, pag palagi kang nagdadahilan, hindi ka po talaga makakagawa ng money. Hindi ka po talaga, 'di ba, makakapag-earn po ng money. Okay? Kung palagi ka pong maraming dahilan. Kesyo ganyan, kesyo ganito na hindi mo po siya magawa yung negosyo natin. Kasi busy ka, kasi yung amo mo, 'di ba? Pag ganyan, sobrang dami po mong excuses. Hindi ka po talaga dito magkakaroon ng resulta sa negosyo po natin. So, kailangan lang natin guys, okay, mag-sacrifice. Lahat naman po tayo, meron po talaga mga sinacrifice. Tama ba? Kung ikaw right now, kung OFW ka, ang dami mo na pong sinacrifice. Tama, yung tipong malayo ka sa pamilya mo, yung tipong hindi mo maatinan yung mga occasion, di ba, na dumarating po sa buhay ng pamilya mo kasi andyan ka sa abroad. So, ano lang naman po yung sacrifice, guys, na kahit hindi mo man makausap yung family mo, hindi mo makausap yung family mo ng buong araw kasi nahati na yung oras mo sa negosyo natin at sa trabaho mo. Pero, yung resulta naman dyan, guys, yung resulta naman dyan is makakawi ka for good, naman magkakaroon ka dito ng malaking ipon. So, kailangan lang po din natin piliin kung ano ba yung sakripisyo na gusto natin. Okay, yun ba yung sakripisyo na, di ba, hindi natin siseryosohin yung negosyo na darating na lang sa time
Okay, darating na lang sa time na maboburn out ka, darating na lang sa time na, di ba, magi-give up ka kasi hindi mo kaagad sineryoso yung negosyo natin. So since nag-sacrifice ka na po guys, tuloy-tuloy mo na po siya. All out mo na po gawin yung negosyo po natin. So dito nga sa picture, di ba, ayan po yung tao na nagka-climb. Okay? Na, di ba, grabe talaga yung ano dyan, yung sakripisyo. Kasi yung sakripisyo dyan guys, pwede siya mahulog. Buhay po yung kapalit. Tama? So, sa negosyo din natin, isipin mo lang din po guys, pag hindi mo po sineryoso ng maayos yung negosyo natin, pag hindi mo po talaga siya inaaral at nilaanan po ng time, di ba, passively, yung magiging kapalit po guys, hindi mo po makakasama yung pamilya mo. Kasi nga, andyan ka sa abroad, nagtatrabaho pa rin. Tama, kaya ang goal natin, since andito ka na po sa negosyo natin, all out mo siya. 2 to 3 years, resolve mo po yung negosyo natin. And definitely po guys, makakasama at makakasama mo talaga yung family mo. As long as, di ba, as long as sumusunod ka lang po sa mga mentors and coaches po natin dito. Kasi yung resulta po guys, di ba, yung resulta, ganyan po. So yung resulta din po dito sa negosyo natin, di ba, yung pangarap na gusto mo, yung makasama mo sila, yung magkaroon ka ng bahay, yung makauwi ka, yung meron ka malaking savings, yun din po yung pwedeng maging resulta mo dito sa negosyo natin. Ganun po siya kaganda. Tama, kasi dyan sa picture na yan, di ba, ayan yung naging resulta sa mga taong pilit talagang, di ba, pilit talagang umaakyat sa bundok. Ayan yung naging resulta na nakita nila, yung magandang tanawin. So, relate natin sa negosyo natin. Dito sa negosyo natin, since nagsakripisyo naman tayo, di ba, iniwanan natin yung pamilya natin, iniwanan nyo yung pamilya nyo, andyan kayo sa abroad, di ba, lahat-lahat na. Ang dami nyo na pong mga sakripisyong ginagawa. Kaya, dapat lang, since nagsakripisyo ka naman, ang dami mo ng mga sakripisyong ginawa, all out mo na po siya. Okay, gawin mo lang po tuloy-tuloy yung negosyo natin. Kasi nga, yung magiging resulta mo talaga dito, yung success na gusto mo, yun yung nakuha mo na. Kasi nga, nagsakripisyo ka na eh. Tama. So, ayan, next po tayo. So, stay away from dream stealers. Okay, importante din po ito guys. Okay, dapat aware ka din po talaga mismo. Kasi ang dami po sa labas. Yung mga taong magnanakaw po ng pangarap natin. Okay, so sino-sino ba yon? Di ba? Pwedeng kaibigan mo, pwede yung family mo. Kaya dapat maging aware ka. Maging aware ka sa mga taong papakinggan mo. Kung yung taong papakinggan mo, di ba, palaging nagsasabi na hindi maganda, so layuan mo na po yan. Tama. Pero pag yung tao naman po guys, di ba, ang daming mga sinasabi na maganda na pwede makatulong sa negosyo natin, ayan yung mga taong dapat samahan mo. Kaya dapat maging aware ka. Since nagninegosyo ka po sa negosyo natin, dapat yung mga papakinggan nyo po guys, yung mga mentors natin, yung mga coaches natin, di ba, na pwede makatulong sa'yo para mas mapadali mo makuha yung pangarap mo. Kaya, ayan, dapat maging aware ka. Kasi pag hindi ka po naging aware guys, sa mga papakinggan mo, baka yung pangarap mo din mismo sa sarili mo at sa pamilya mo, manakaw din. Tama. Ayan yung isa sa mga mahal na, ayan yung mga expensive eh, yung pangarap natin. Kaya dapat protektahan po natin yan guys. Okay, protektahan po natin yan na dapat wala talagang makakanakaw niyan. Okay, dapat kukunin mo po talaga yan. Kaya dapat maging aware ka lang. Okay, maging aware ka lang sa mga taong papakinggan mo. Okay, so ayan, kailangan mo lang po, okay, yung ngumiti. Okay, so dapat yung ngiti natin, yung parang bata. Tama, yung tipong, di ba, yung genuine talaga na ngiti. Okay? Kasi nga, habang ikaw kasi yung tipong tao, pag palagi ka nakangiti, di ba, yung blessings kasi ang gaan eh. Di ba? Yung magnet ng blessings, gaan. Tama, kasi pansinin mo, di ba, example na lang natin. Pag ikaw, ano na lang, imagine mo na lang, pag ikaw yung tipong tao na palaging nakasimangot, do you think yung tao is gusto kang lapitan? Tama ba? Pero, kung palagi ka namang nakangiti, di ba, malayo pa lang, ningitian mo na kaagad yung kasalubong mo or kahit sino, di ba?
definitely po talaga guys, yung blessings talaga, magaan yan. Okay, kasi ikaw yung tipong tao na nag-a-attract ng positive. Pag palagi ka kasing nakangiti, ina-attract mo na yung mga positive na mangyayari po sa buhay mo. Ina-attract mo na kaagad yung positive na pwedeng makuha mo. Okay, sa araw-araw na dito po sa atin. Okay, so dito po guys, meron po tayong tinatawag na focus. Okay, follow one course until successful. So dapat maging laser-like focus ka na hindi ka po mabilis ma-distract. Okay, hindi ka po mabilis mawala sa focus. Na pag naka-focus ka na ito yung gusto mong makuha dito sa negosyo natin, focus ka na dun. Okay, kahit sino man po yan yung mag-distract sa'yo, di ba? Protektahan mo lang po yung ano mo, yung focus mo, yung pangarap na gusto mong makuha sa negosyo natin. Okay, kaya dapat ano ka talaga, laser light po. Pansin niyo po yung laser. 'Di ba? Pag pinindot niyo po yung laser, guys, kung alam niyo po yung laser, pag pinindot niyo po yung laser, isang ano lang siya, isang linya. Tama. So dapat ganoon din po tayo, guys. Okay? Since andito ka na po sa negosyo natin, focus ka sa negosyo natin. Okay, wag ka na po titingin sa iba. 'Di ba? Kasi once tumingin ka sa iba, tapos hindi naman malalim yung commitment po dito sa negosyo natin, baka makuha ka, baka mawala ka dito. Na imbes dito, pwedeng makuha mo yung pangarap mo since nagpadala ka, since na-distract ka, na lumipat ka sa iba, or nag-give up ka, hindi mo na talaga makukuha yung pangarap mo. So dapat focus ka talaga kung ano yung mga gagawin mo na pwede makatulong para mas mapabilis yung pagkuha mo sa resulta na gusto mo. Para mas mapabilis yung pangarap mo na gusto mong kunin dito sa negosyo po natin. So dito, enhance your skills. Okay? So number 1, make a prospect list. Yung mga tao na kakilala mo at yung mga tao na kakilala ng kakilala mo, at the same time, yung mga tao sa social media. So, ayan yung mga pwede mong maging prospect list. Okay, yung mga prospect list, guys, ayan yung mga tao na target mo pa lang ipapakausap sa coach mo. Okay, so ayan yung ano natin. At the same time, di ba, enhance your skills, understand the system, and maximize. Master the referral system, apply ABC method, follow up, and attend all trainings. So, ayan po yung mga kailangan nyo pong ma-master. Okay, habang ginagawa po yung negosyo natin. So, actually guys, malapit na din talaga tayo matapos. At the same time, bonus na lang din talaga to. Yung ano ko right now, yung pinapakita ko sa inyo right now. Bonus na lang talaga to na dapat kung i-apply mo po talaga to, okay, definitely magkakaroon ka po talaga ng resulta dito sa negosyo natin. So, sabi nga dito ni Nelson Mandela, a winner is a dreamer who never give up. Okay, so yung tao guys, yung mga taong nananalo sa buhay, ayun po yung mga taong hindi po talaga nag-give up. Ayun po yung mga tao na whatever it takes, ano man po yung mangyari, ilalaban po talaga nila yung pangarap nila. So, kung ikaw right now, di ba, nakita mo talaga yung company natin, na dito, makukuha mo yung pangarap mo, na dito mo mamibigay yung buhay na gusto mo para sa pamilya mo, ilaban mo. Okay, kasi wala akong nakitang tao na umasenso na hindi nila nilaban talaga. Tama? Even po si Manny Pacquiao, okay, isa po sa mga umasenso din. Sino lang naman po siya before? Tama, nilaban lang din po talaga niya. Okay, ilang suntok, ilang pagbagsak yung na-receive niya, yung napagdaanan niya before siya nakatungtong dun sa success na gusto niya. So, ikaw, since andito ka sa negosyo natin, ano po yung pagdadaanan mo, ilaban mo lang po talaga yan, guys. Okay, tuloy-tuloy mo lang po talaga yan. Kasi, definitely, magiging winners ka din po talaga dito sa negosyo po natin. Okay, so, dito, the distance between your dream and reality is called actions. Okay, so dapat, actions po talaga, guys. Okay, wala na pong iba. Actionan po natin kung ikaw right now, hindi mo pa alam yung gagawin mo, paturo ka po sa coach mo, paturo ka po sa mentor mo. Okay, magpa-game plan ka kung ano yung mga game plan na gagawin para
makuha mo yung resulta na gusto mo. Okay, so ayan, next po tayo, goal setting. So, yung goal setting, meron tayong tinatawag na SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, at time-bounded. Okay, kung ikaw mismo, bago ka pa lang, hindi ka pa nag-goal set ng coach mo, mentor mo, pagtapos po ng event natin right now, kung libre ka pa, pwede ka magpa-goal set. Okay na, coach, mentor, ito yung gusto kong makuha. Ito yung gusto kong resulta na makuha dito sa negosyo natin. Okay, so ayan, magpa-goal set ka. At the same time, ayan, siguro last slide na din po talaga to. Life begins at the end of your comfort zone. So, yung totoong buhay, guys, yung masarap na buhay, ayan po yung buhay na lumabas ka po sa comfort zone mo. Na hindi ka po, ano talaga, lumabas ka po talaga sa comfort zone mo. Yung tipong, di ba, lahat talaga gagawin mo. Okay, so ayan, I do believe ito yung last slide po natin. So, I hope guys, di ba, may mga natutunan kayo sa training natin. The same time, i-apply nyo lang din po talaga yung mga natutunan nyo. Kung nakapag-screenshot ka, pwede mo po yan isulat sa notebook mo para meron ka pong This meeting is balik-balikan, being okay, recorded. sa negosyo po natin. Kung ano ba yung mga dapat na gagawin. So, I do believe, yun lang naman siya. Thank you po sa mga umattend, di ba? Nakinig talaga simula una hanggang matapos yung event natin. And right now pa lang, okay, kino-congratulate ko na po lahat ng mga umattend po dito. Kasi kayo po yung mga winners. Kayo po yung mga winners dito po sa negosyo natin. So once again, thank you po guys. And ibabalik ko na po sa napakalupit at napakagandang host natin na si Coach Lorraine Satorgo. Na trainings po sa lahat ng mga partners natin dito ngayon. So, type mo naman dyan ng thank you so much, Coach Jerome. So, pa-type mo naman, pasalamatan naman po natin yung trainer po natin, di ba? Sobrang daming natutunan na ikaw, kung baguhan ka man, sobrang laking impact po nun. Kahit bago ka or hindi, laking, kumbaga, dapat talaga uma-attend ka talaga sa mga trainings at na mga ganito sa NDO po natin kasi isa to sa mga foundation na kailangan mo sa business. And ngayon, 'di ba, I'm so excited din sa mga next event natin. Kaya thank you so much Coach Jerome and sa inyo po, salamat po sa time na binigay niyo po dito sa event po natin ngayon. And of course, I think meron po tayong another na event. Okay, so wait po natin i-plug po sa tech natin kasi ito yung next na event po natin. So, eto, I'm so excited din na syempre, di ba, makapasok din kayo nitong event natin this coming May 6. Okay, 5 basic skills presented by Mentor Selfa and ako po yung coach, ako po yung host sa gabing yan. 9 p.m. pa rin po Pinas time this coming Wednesday. So, excited po ako na ikaw na nandito ngayon, dapat nandyan ka rin, okay? Sa event sa gabing ito. And of course, hindi po natin, bago po natin tapusin tong Zoom natin, okay lang po ba na tawagin ulit yung coach natin, si Coach Jerome, para makapag-take po tayo ng picture? And sa lahat po ng nandito ngayon, okay lang po ba na makapag-open cam po kayo? Para naman makita kayo sa picture taking po natin. Okay, makikita yung nagagandahan at nagpupugi ang mga mukha. Ayan, so nakapag-open cam na po ba lahat? Okay, open cam po tayong lahat para naman ay makapag-take na tayo ng picture and of course makita din ang mga mukha ninyo. Oh, may nakikita ko dito nagsusulat pa, 'di ba? Grabe ang sipag-sipag naman. Kahit may trabaho, 'di ba? Nagbibigay ng time. So, anyway, congrats po and okay na po ba, Tech? Ready na tayo? Sige, para maka-take na tayo ng picture on the count of 3, 2, 1, smile po. Ayun. Okay, next. Okay, next ulit tayo. Smile ulit. 1, 2, 3. Next. Okay, next ulit, everyone. Okay, another pose. 1, 2, 3.
Yes, last. Okay. Okay, so anyway, tapos na pala. Kita-kits sa next event natin. See you there. And of course, excited po ako lahat sa mga next na magaganap at event po natin. Anyway, thank you so much and congratulations po everyone. This is me, your host, Coach Lorin Satorgo, sending you love and light. God bless.